Congressman Libiste, do you have other analysis that you can share with us? Well, I'm a bit frustrated actually. Ang dami ng hearings sa Congress, ang linaw po ng mga solusyon, pero hindi lang uma-action. Ang aking suspicion actually, ang mga hearings na ito ay para lang sagutin yung mga nagsasabi na puro impeachment na lang kayo, hindi nyo tinutugunan yung crisis. At least masasabi ng Kongreso, may hearing kami, pero wala naman action. I attended your, ako dun nagmarites ako dun sa Ways and Means Committee ni Congressman Kimbo eh. Paulit-ulit naman yung mga sinasabi Tama doon. po, hindi naman ginagawa. Wala naman ginagawa. Tapos yung mga PowerPoint doon, tama si Senator Lauren Legarda. Ito mga PowerPoint yun, makukuha lang namin yan sa internet. Pwede na namin makuha yan. Tapos ito kayo, parang wala kayong urgency. Hindi, tsaka simple mathematics, Mama Bing, no? Bakit kasi, ang tanong ko palagi, yung sa ano natin, Brent crude oil, bumaba na ng 15% po. Kapag napansin nyo, eto talaga, napaka-ano neto, napaka-selective talaga. Kasi, mapapansin nyo, kunwari, tonight or ngayong araw, tumaas sa merkado or sa market ang presyo ng Brent crude oil. Bukas, ang taas ng presyo ng gas natin. Pero pag bumaba, hirap na hirap silang ibaba ang presyo. Eto ang tanong ko, bakit ho, tinaas nyo agad ang presyo ng crudo natin na meron pa naman kayong stock? Bakit ho ninyo tinake advantage ang sitwasyon na dapat ho, pinapagaan nyo ang sitwasyon ng mamamayang Pilipino? Ngayon, nainis ako noon. You were there, we were there. Kaya iling ako ng ilang when that person na government official is talking and answering na tinanong kasi ni Kong Paulo Marcoleta na, Sir, bakit po bumaba na ang presyo ng Brent crude oil ng 15%? Bakit hindi pa tayo bumababa? Ang sagot niya is, hindi po tayo direktang affected. That's a lie. Kasi para lang ho sa kaalaman ng nakakararami, ang Brent crude oil po, ayan po, ang tinatawag nating gold standard ng basehan natin, ng buong mundo na basehan ng presyo ng krudo. So kapag yan bumaba, lahat yan, ang tawag dito, lahat yan maapektuhan. Pag tumaas yan, lahat tayo affected. Pero, ang hirap mag-stop ng presyo. Ayaw na ayaw ni BBM Gusto nilang tumataas. No. Ayaw nilang bumababa. Ito nga, isa pang panukala dyan na sabi daw, panukala ni... on that note, may nagsabi sa opisyal ng gobyerno na pag kinontrol mo naman daw yung presyo, ay maapektahan daw, Congressman Libiste, ang supply. Baka daw underground, wala na daw ilalabas ng supply yung mga gasolinahan. Tactical na yan. Riot na Technical yan. Technical Pag ganyan na yan, riot na yan. Technical Palagay na mo, yan. it can happen? Kung ibaba ang presyo, the difference has to come from somewhere. Kung galing man sa subsidies sa gobyerno o babawasan na lang ng mga suppliers ang kita. Pero bakit naman sila papayag na bawasan nila ang kita nila kung ang gobyerno naman ang kumikita ka pa? Negosyo yan Bakit naman nila hindi ilalabas ang supply nila kung meron naman sila? Pero ang dapat, ang gobyerno, in fairness naman sa mga fuel sellers di tax rebate nyo sila. Congressman? Kung may mga taxes due sila, di tax rebate sila ng gobyerno. That's another form of subsidy. It still just comes back to the end of the day at the bottom line, which is yung pera na mawawala sa gobyerno by lowering the taxes. And that's why it has to be hard the solution to cut spending. But the government doesn't want to confront the hard solutions. Sinasabi ni Congressman Libiste, kaya naman talaga kung kayo dyan sa gobyerno ang maghigpit ng mga sinturon nyo. Huwag kami. Huwag kami. Paigpitin nyo na sinturon nyo. Ito pa isa, sabi ni Congressman Eli Fernando doon sa hearing. Abay, magkano po mga sweldo ninyo? ASEC, USEC, Secretary. Abay, tataas po ng sweldo ninyo. Yung mga tao naghihirap. Ang suggestion ko dyan, Congressman Libiste, itong mga congressman at senador, ay kalahati na lang ng sweldo ang tanggapin nyo. Tapos yung mga absent, gaya ni Martin Romualdez tsaka yung asawa niya, no work, no pay. Ngayon, yung mga secretary to assistant secretary, dapat po, kalahati na lang din ng sweldo ang tanggapin nyo, kagaya ng Venezuela. Kasi nagtitiis mo lahat ng tao, tapos kayo, ang taas ng mga sweldo nyo, kaya nagagalit lalo ang tao sa inyo. Actually, ma'am, ang sweldo ng congressman ay, sabihin mo, 300,000 a month o 4 million a year. Pero ang MOOE niya na between 20 to 30 million per year, depende sa
congressman ay many times more than their sweldo. Kaya doon MOE. yung mga magsasabi na magkakat sila ng sarili nilang sweldo ay hindi matapat sa ano ba talaga ang mga benepisyo ng mga kongresista sa Kongreso. Yun. Kaya pala ang gaganda ng mga SUV dyan, ano? Opo, hindi Yung lang mga po 4 kilala million ko dati ang na benepisyo. nagbibios lang, ngayon naka-SUV na eh. Hindi kung Lia, no, if may I ask, kapag pa nag-hearing, magkano ang budget niyan? Pag may hearing kayo, alam mo ba, per hearing? I mean, di ba kasi budget ng bayan ang ginagamit? Magkano yan? Aside from yung sinasabi, allegedly, na may binibigay din sa congressman. Ang alam kong bigayan ay may monthly, tapos tuwing break meron. Pero kung anong extra binibigay sa mga nasa special na mga hearings, hindi po ako kasi nakaka-attend sa mga special hearings na yan eh. Wala kang special funds. Kasi magtatanong ako sa inyo, kasi nakakapagtaka na ang dami nilang oras, bigyan ng oras ang impeachment ni VP Sara, okay? Pero wala silang oras na pag-usapan yung mga kasamahan nila sa Kongreso na na-involve din sa nakawan sa flood control projects. Oo. Napaka-selective. Actually, Ano pong mako-comment nyo doon? Actually, direct answer there is, ang sinasabi nila noon, hindi gagawa ng pagdinig ang Kongreso dahil meron ng ICI. Pero ngayon na tapos na ang ICI, wala nang dahilan na hindi simulan muli ng Kongreso ang pagdinig. Tama. That's to quote the good congressman of Bicol Cerro Party List, Terry Redon. Sinasabi niya, My former student! gagawa sila ng pagdinig muli sa kanyang komite Alam pag wala mo, ng ICI. Maling-mali yung reason eh. Kasi executive yung ICI eh. Ang Congress legislation yan, in aid of legislation, you're looking at the budget. Pero- minsan tong estudyante ko ay... okay lang naman, kasi tapos na yun. 5 ka dyan, At least 5 now ha? pwede natin For that recitation, I give you a 5. kay Congressman Redon ang resumption ng mga pagdinig sa flood control sa Kongreso. Yes, Oh, inahamon. Congressman Terry Redon, by my special request, sige, dinig mo na ang mga corruption dyan sa DPWH, okay? Ngayon, pag hindi ka nanonood sa akin ngayon, iti-text na lang kita mamayang Ma'am, gabi. as we speak kasi nasa impeachment Paniwalaan hearing siya natin ngayon. si Terry Redon, ha? Sa impeachment Ongoing sila. kasi yung impeachment hearing ngayon kaya hindi siya nanonood. Okay. Impeachment, Congressman Libiste. Ano pong ang mga reaksyon nyo sa impeachment na ito against VP Sara? Actually, ang masashare ko sa inyo, secret lang, is yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa sa Senado. Correct. 16 votes ang kailangan, mga kababayan. Ayon sa konstitusyon, sa pagtanggal ng impeachable officer, 16 senators. Sa ngayon, 15 lang sila at sinabi sa akin ni Senator J.B. Ejercito na hindi siya sangayon dyan sa impeachment. So, 14 na lang ang number nila. 14 is number 14. So, kahit pa hindi pumasok si Bato, kahit na hindi pumasok si Senator Robin, at kahit whatever happens to the opposition senators that they don't vote, the majority to convict the Vice President, they need 16 votes, which they do not have. So why are they doing this in the House of Representatives? Baka wala sila kasing ibang option ngayon. Kasi kailangan nilang protektahin ang kanilang future kasi pag ang kalaban nila ang Nanalo. uupo sa 2028, in your own words, ma'am, maraming mananagot. Yan ako. Gusto ko si VP Sara dahil may mananagot sa inyo, ha? Pero ito naman, uulitin ko. Kayo mga congressman dyan, mamili kayo. 2 taon pa ni BBM o 6 na taon ni VP Sara, who is obviously the woman to beat. Mama Bing, narinig ko rin narinig ko lang from a very reliable source. I was talking to somebody yesterday, early morning, like 7. Sinabi niya wala na talagang boto rin sa Congress. Kasi napapagod na rin sila at saka because of what's happening now in our country. And obviously, kaya nga ako, ang analyze ko dyan, at ito'y aking opinion lamang, na kaya ang PCO gumagawa na namang ganyang aksyon kasi even ang social media hindi na nila makontrol. So, you have so much budget, you have ang dami mong pera, pero hindi mo makontrol na sinasabi mo maraming gumagawa ng fake news. At ang hindi pa makontrol, Congressman Libiste, is the runaway inflation. Yes. It's a runaway. That's why I said this fuel crisis and inflation is the nail on the coffin of BBM in 2028. Yeah, mga kababayan,
abangan natin itong impeachment. Dahil importante po ito sa future ng mga Pilipino, hindi lamang sa eleksyon, kundi sa susunod na mga generations. Dahil sinabi nga ni Congressman Lebiste, ang utang natin ngayon ay 19 trillion. At hindi na po yan kayang mabayaran ng administrasyon, BBM. Kaya kawawa po ang sunod na Pangulo at administrasyon. Sa totoo lang, kawawa talaga ang susunod na uupong presidente kasi napakaraming problema na kanyang susolusyonan. Kaya dapat yung mga susunod nating iboboto ngayong eleksyon sa 2028, talaga namang magiging, kasangga ng magiging Pangulo natin na willing tumulong para umasenso. Kahit man lang sa konti, sabi nga nila, baby step, Kong. 'Di ba? We need to start from somewhere. Congressman Kung hindi, Lebiste, wala. any parting words? Parting words, I am here to invite all of you to join our daily activities sa Liwasang Bonifacio at Rally. minsan sa harap ng Kongreso dahil marami po tayong mga kababayan na sa social media nananawagan na ibaba ang presyo ng langis at ng VAT, pero at least we want to have a in-person representation of the voice of the whole Philippines, which is to call for more decisive action from our government to lower gas prices.